Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good evening po sa bawat isa na rito, and let me be quick sa aking bibigay na message dahil may time tayo para manalangin. If you are part ng UVCC Church, may nilagay po doon sa GC natin ng mga prayer items, and I think we need to pray for all those items, mga kapatid. That's why we will give time para makapanalangin tayo. No? Amen po ba? Sa mga nasa online po dyan, it's good na nandyan po kayo, at especially sa mga kapatiran in UVCC, can you send some greetings sa GC natin para magkaalaman tayo? Sino-sino ba yung mga nandyan dyan? At sa ngayon po kasi may 7,000 po tayong viewers. No? So, maganda natin ito. Okay? Let's continue on, mga kapatid. Itong new transition na new season pala na pag-usapan natin na last Sunday, na ito yung season na kung saan may mga questions tayo sa buhay, sarili natin. At kapag may mga ganyang pagkakataon, the best na maunawaan natin, mga kapatid, doon ay merong transition na ginagawa ang Diyos towards you enjoying yung new season na ito. Amen ba, mga kapatid? So, ang title ng ating topic ngayon is New Completeness. This is some sort of follow-up lang doon sa na-topic natin last Sunday. Meron ako marami ako nasabi doon. May 2 punto lang ako gustong balikan doon. At eto muna yung verses. Ephesians 4:12, yung unang part lang, and Ephesians 4:16. Basahin ko po sa English Standard Version. Sabi po rito, to equip the saints for the work of ministry. Next verse, joined and held together by every joint with which it is equipped. Yung naka-orange po dyan na bold letters, yan po ang gusto natin tutukan na 2 sub-points. Main idea, okay, tanong muna pala. What to do in God's new season? Dito sa new season ng Panginoon, mga kapatid, we are challenged, Kuya Boyet, na mag-isip. Hindi lang mag-isip, kundi talagang pause and then you think, pray, meditate, pagbulay-bulayan natin yung mga nangyari sa paligid natin. Lahat ng good and bad na nangyari sa buhay natin, isama na natin doon. Wag lang yung parang, hindi, positive thinking ako ngayon, ayoko mag-isip ng negative. In this new season, mga kapatid, isama mo sa pag-iisip yung mga negative na nangyayari sa buhay mo. At itanong din natin, bakit tayo negative? Bakit tayo negative pag naalala natin yung ganito? It's part of the new season. Main idea, mga kapatid, sorry, wala po itong Tagalog, just English. Main idea. God's new season offers a transition in our journey as God's people. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa new season. Whether you like it or not, nandun tayo. At ang new season na to will require us to transition. Hindi mo pwedeng dala-dala ang same excitement as last time, Mirnard. Kailangan mo ng bagong level na excitement, bro. Yung knowledge mo about Jesus na meron ka ngayon, well, good news. You need a higher level of knowledge about Jesus. Kung si Jesus ay Savior mo lang, halimbawa lang, salamat kay Lord, pinatawad niya ang kasalanan ko. And that is a miracle, mga kapatid. Pero don't stop there. You must transition to the belief na si Jesus is not just your Savior. Amen ba? Siya din ay iyong Lord. Magkaiba ang Savior sa Lord. Pag nagpipray ang isang tao na Savior niya si Christ, ganito siya magpray, Lord, iligtas mo na hindi lang mga aking kaluluwa, kundi pati ang aking bulsa, ang aking family, iligtas mo kami sa mga kaguluhan. Ganyan mag-pray, okay, ang isang Christian na ang paunawa niya kay Jesus is Savior. And that's not bad. Kailangan mo yan.
wag na wag mong hindi ginagawa yan. Pero, ang isang Christian na Lord niya si Christ, ganito ang included sa prayer niya. Lord, may plano po ako. Pero Lord, isinusuko ko sa iyo ang plano ko. Lord, yung desires ng puso ko, isinusuko ko sa iyo. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Very quick lang ito ha. You listen very closely. Baka mamaya, tapos na ako magtatanong ka anong topic. Okay, wag yun. So, this new season offers transition. You must receive Jesus as Christ as Savior, and at the same time, Lord. Now, puntahan na natin yung dalawa. What to do in God's new season? Number 1. Basahin natin na malakas, everybody. Tulungan niyo ako. 1, 2, 3. In God's new season, your journey to completeness will complete others. Wow. Pause tayo ng konti. Isip-isip. Pause tayo ng konti. Kuya Boyet, ano ba yan? Ano ba yan? Dali, parang bago yan ah. Kung bago sa inyo yan, well, in a sense, bago rin sa akin ito. Dito, sa ganitong klaseng attitude, nawawala ang pagiging selfish mo. Mawawala dito ang pagiging self-conceited natin. Mawawala dito yung pagiging, sentro ng mundo ay tayo. Amen ba, Jeans? Kasi bakit? In this journey, ang iisipin mo ay yung nakatingin sa'yo. Hindi lang nakatingin na nag-aantay na i-criticize ka, ha? Okay, look elsewhere. Yung nakatingin sa'yo dahil sila ay napangungunahan mo. There are two kinds of people in this world, mga kapatid. Those who trust you and those who do not trust you. Kapag ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sumusunod ka sa Kanyang kautusan, sabi ni Christ, kung sila ay sumunod sa akin, susunod din sila sa iyo. Kung sila ay, ano sabi doon? Kung inusig nila ako, uusigin din kayo. Ibig sabihin, hindi tayo mas dakila kay Christ. Si Christ perfect na, inusig pa. Saka makakita na gano'n. So pag inuusig ka, huwag kang malungkot at huwag kang malumbay. Kasi si Christ perfect, inusig. Binatikos. Sinabihan na kung ano-ano. Sabihan ka na ikaw ay demon-possessed. Si Christ demon-possessed. Glutton ka. You eat and drink with sinners. Masama ka. Kung si Christ na perfect na sabihan ng ganun, ikaw pa kaya, ako pa kaya? We commit mistakes, mga kapatid. Pero if you know na nag-repent ka na at nandito ka na sa new season, this is the time na kailangang tingnan mo ang mga tao na nagtitiwala sa'yo. Yung walang tiwala sa'yo, it's not your problem, mga kapatid. Minsan gusto natin kunin yung tiwala ng lahat, you end up doing nothing. Tumingin ka sa mga taong may tiwala sa'yo, na naniniwala sa'yo, na alam ang calling mo, na alam nila na imperfect ka, kaya imperfect din sila, imperfect tayong lahat, pero they believe in the calling, in the gift na meron ka, and they trust you. Those people ang tingnan mo. Kasi kung panghihinaan ka dahil sa mga batiko sa'yo, papaano na yung mga nakatingin sa'yo? Ayoko na magpatuloy bilang Christian, lagi na lang akong ginaganito. Papaano yung umaasa sa'yo? Kung gi-give up ka. If you are running in this new season, yung new season na to of completeness, every time na ikaw ay nagsasabi na, wow, I want to be complete. And by the way, may mangyayari kapag nandun ka sa mindset na yun. Next slide. Anong ibig sabihin ng to equip? Now, this is fascinating, mga kapatid. To equip, it means to complete. Kaya ang sabi ni Christ, He called the pastors, and by the way, merong definite article ang bawat word doon. If you read the Bible, He called the evangelists, the prophets, the pastors, apostles. Doon sa pastors and teachers, isa lang yun, the pastors and teachers.
Anong ibig sabihin nun? Just like yung pag ginamit ni Lord, yung sinabi ni Lord na the Father, the Son, and the Holy Spirit. Did you know? Di ba nakalagay doon? Sabi ni Christ, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May definite article na the sa bawat word. Ibig sabihin, hiwala yon. Now dito, sa the apostle, the prophet, the evangelist, the pastors, and teachers. Yung trabaho ng 5 na yon, or pwede ring 4 lang, is to complete us. Maraming pastor na dumaan sa buhay ko na talagang hinangaan ko, and there were some na very challenging, pero never kong, never kong sinabi na baliwala yung iba sa kanila. Lahat sila ay may naging part sa buhay ko. Ano pa ibig sabihin ng to equip? To equip means to fit you for a purpose. Okay? Tingnan nyo to. May example ako sa inyo mga kapatid. Minsan sa buhay natin bilang Christian, halimbawa, I'm called to be a pastor. Pero may mga nangyayari, may mga ginagawa ako na maaring hindi nakalinya sa pastoring. Okay? Pero yung mga bagay na yon ay kailangan ko, especially struggle ha. Lord, ano ba tong problema na to, Lord? Ba't nangyayari? Nababawasan tuloy yung oras ko sa pagiging pastor. Kasosolve ng problema. Alam mo, niisip ko ron, yung problemang nangyari sa atin will enhance your pastoring in the case of pastors. Kung ikaw ay ordinaryong Christian lang, parang ako din, yung mga problema na nangyayari sa atin ay nandiyan for a purpose. Pero tingnan nyo to. Okay? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Yung mga nasa online, listen. Kailangan mong i-process yun, Mirnard, yung nangyayari sa'yo. And you need the apostles, the prophets, the evangelists, the pastor, and teacher. You need somebody na may gift to explain yung nangyayari sa'yo or at least pag-usapan. Bro, pastor, sister, bakit nangyayari sa akin to? Kasi minsan, pag may nangyayari sa ating problema, nabubulag tayo ng emosyon natin. Naniniwala ba kayo ron? Tayo bilang tao, kapag may nangyayaring problema sa atin, aminin natin o hindi, nabubulag tayo ng emosyon natin. Pag galit ka na, o sobrang lungkot mo na, o sobrang mo ng bagabag, minsan, kahit alam mo ang dapat mong gawin, tayo ay nabubulag, tayo ay natatalo ng emosyon natin. Believe me, mga kapatid, maniwala kayo. Nako, I've seen myself and a lot of people na ganun. Na parang sasabihin mo, ha? Bakit niya nagawa iyon? Hindi ko siya iniisip na nagawa niyon. Blinded. Ang isang taong problemado at dumadaan sa pagsubok, blinded siya sa maraming aspeto. That's why he needs people to complete her or him. Kung ikaw naman yung nadaanan mo na yung problema na to at nalampasan mo na yan, Kuya Boyet, may mga taong dadaan sa buhay mo na ngayon palang pinagdadaanan, yun na pagdaanan mo. Ikaw ngayon ang fit person na magpayo sa kanya kasi wala ka na doon sa heavy emotion ng problem. Siya nandun pa. Ikaw noon bulag, ako noon ay bulag sa mga bagay-bagay dahil sa emosyon. Lumampas ka na doon, so hindi ka na nabubulag o hindi ka na apektado ng negative na emosyon. Sila apektado pa. So you're the best person to talk with them, process the situation. Oh bro, bakit mo ba naramdaman yan? Ito yung mga example na question. Oh nga, ano naramdaman mo dyan, Mirnard? Si Mirnard lagi ko na example no? Ay, ito basta nalulungkot ako. Okay. Tapos isa sa mga tanong na ito, ano ang naiisip mong gawin? Kunyari lang, Mirnard, ha? Pastor, parang gusto kong gumanti. Parang gusto kong may gawin na kalimutan ko muna saglit yung pagiging Christian ko. And it's okay na nagsasalita sila. Ganun, ibig sabihin, open sila. Pero pag yung mga taong pag kinausap mo, okay lang ako, wala akong problema. Nako, that person needs to process yung mga bagay pa. Hindi pa siya aware.
Pero kung aware na yung kausap mo, pag nagsabi na sila na naiinis ako, ang next na question doon, Jeans, ay ito. Sis, brother, nakakatulong ba ang pagiging inis mo doon sa sitwasyon mo? And usually, kapag honest to goodness yung tao na kausap mo, sasabihin la, hindi. So kung hindi nakakatulong yung sitwasyon mo, yung emosyon mo at yung gagawin mo sa sarili mo, anong dapat mo nang gawin? Kung teachable and humble yung tao na yon, magsasabi yon, oo nga no, sana tulungan ako ni Lord na hindi ako maging trap sa emosyon na ito. Now, cut the long story short. Yung proseso na yon, yun yung sinasabi ko kanina pa, you complete others. Your journey to completeness in this new season will complete others. At ikaw, siyempre, may iba din mag-minister sa'yo. Okay? Kasi nagbibigay ka mauubusan ka ng lakas. Kapag bigay ka lang ng bigay, Kuya Boyet, ng mga spiritual strength, mauubusan ka. Kailangan mo rin mag-recharge. You need somebody naman na pwedeng mag-check sa'yo, na open ka at talagang teachable ka sa kanya. Kapag walang person na ganun sa'yo, walang tao na ganun sa'yo, hindi mo ma-enjoy ang new season. You will endure the new season alone. May hugot. May sama ng loob. Number 2, mga kapatid, what to do in this new season? In God's new season, basahin natin na malakas. 1, 2, 3. In God's new season, God's work must be done in God's way. Next slide. Itong bagong-bago ko na-discover. Yung word pala na joined, ang sense niya doon is fitted together. Ang equipping is to fit you, to equip you, to fit you into something, some purpose. Kapag ikaw naman ay joined, ibig sabihin, fit ka na. Ala. Makinig kayo mabuti. Minsan may samahan sa loob ng family, sa church organization, na yung mga personalities, yung mga giftings, mauhusay pero hindi fit. Parang yung Dream Team 2. Lahat ba yun mahuhusay compared sa Dream Team 1 ng USA Basketball Olympics team? Yes. Pero bakit yung Dream Team 1 mas nag-fit, mas nag-work together? Kasi sila, I don't know anong meron sa chemistry nila? Parang alam nila na hindi sa lahat sila si Michael Jordan. Si Michael Jordan, pinakamahusay sa kanila, hinayaan nila mag-shine si Michael Jordan. Pero si Michael Jordan, hindi rin siya naging buwaka o kung salitang kanto. Yung ibang teammates niya, nilabas niya rin yung husay ng ibang teammates niya. Pero umangat pa rin siya. Angat na angat siya dahil mas mahusay talaga siya, mga kapatid. Pero hindi niya sinolo yung husay niya. Amen ba? Brethren, in the church, in the family, lahat dapat mag-fit. Ang anak mag-function bilang anak. Ang tatay mag-function bilang tatay. Ang nanay o wife or husband mag-function bilang husband or wife. Kapag nag-function na husband yung wife, kapag nag-function na wife na husband yung whatever, o yung children mag-function na parents, they are not fit. They are not fitted together. Hindi sila joined. Tingnan nyo lang yung pati katawan natin Tingnan nyo yung mga joints natin dito. Hindi ako masyado marunong sa anatomy. Pero kung papansinin mo, maski yung tuhod natin may dalawang joints. I-correct nyo kung mali ako Tama ba? May joints siya. At in between, I don't know, anong tawag dun, Doc? Parang layer na tendons. Tama ba? Tendons ba yon? Yung sa joints, sample tuhod. Tendons yung pagitan. Okay? Yung tendons na yon ay nagkakatulungan na para pag gumagalaw yung joints, ay hindi sila nakikisisa ng buto sa buto. Pag ikaw ay matakaw sa brewed coffee, katulad ko dati,
10 to 15 cups a day. Ang dami kasing brewed coffee sa Legend nun. Talagang sawan-sawa ka. Dumating ang time na ako, pagtatayo ako, parang nag-i-snap siya. Parang may marinig ka, parang gumanon. Ano yun? So may mga napagtanungan ako later, sabi niya, Pastor, mahilig ka ba sa brewed coffee? Sabi ko, oo, bakit? Bawasan mo brewed coffee mo. Siguro mga 2 cups a day lang. Mapapasin mo na mawala yung tunog na yun. Okay? So ngayon, binawasan ko. Napansin ko, after 1 to 2 weeks, unti-unti siyang nawala. Okay? Pero yung joint na yun ngayon, ay nag-function sila properly. Kasi nafi-feed sila properly. Nag-fit sila properly. Ano yung ginagawa ng brewed coffee? Tinatanggal yung fitness nila. Pagiging fit nila. At may chemical imbalance, whatever, to the point na nag-i-snap ka dahil may mali sa joint mo. Same is true sa church, same is true sa family. So kaya sinabi ni Paul na joined and held together, yung pangalawa, yung held together. Did you know, mga kapatid, ang ibig sabihin ng held together, ang pinaka-sense niyan is unified. Okay, ako lang natawa. Pero ganun pa man, mga kapatid, what's the name of the church? Unified Vision. If we are joined, because we are equipped, nagiging joined tayo, at yung joining together natin, nagiging unified tayo, may mangyayari maganda. Kaya wala sa verse na to. I mean, sa next verses yan. Pero yun ang dinadala ng new season. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Yan ang dinadala ng new season. Merong kakaiba. Merong magandang nangyayari. Okay? At yung pangyayaring maganda na to is something na dapat nating enjoy. Okay, hindi nakalagay dyan, pero let's go dun sa conclusion. Okay? Because of God's grace, Christ gifted the church with leaders. Yung leaders na to, mga kapatid, will play an important role doon sa equipping, joining, and holding together. Amen? Amen ba? So, God is calling in UVCC, all pastors, lahat ng mga leaders, small group leaders, mga ministry leaders, be equipped. Be equipped tayo. And be joined together. And be held together. Because your journey to completion, to completeness, will complete others. And in this new season, God's work must be done in God's way. So let's pray for our leaders. At pag sinabi kong leaders, hindi lang church leaders yan. Even leaders sa loob ng family. Even leaders sa government. Pero ang new season pinag-usapan, brethren, nako, something will happen. Gusto ba natin, mga kapatid, na ma-maximize natin yung benefits of this new season ng Panginoon? Amen ba? Gusto ba natin yon? Well, if you like that, mga kapatid, gusto ko rin yan. And we will do something great for the Lord. So as we prepare our hearts, mga kapatid, sa pananalangin,